At nabalitaan niya itong si Shady, si Mesh at si Abby, hindi nila ginagawa. Hindi sila sumusunod doon. And so pinatawag sila at tinanong sila kung totoo ba ang sinasabi sa kanila, binibintang sa kanila. At ito nga po yung nangyari, no? Ang sabi nila, hindi na namin kailangan defend ang sarili namin. Kung kami ay ihulog dun sa naglalagablab na furnace na yun, the God that we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. Maybe for some of you here, you feel that you are actually going through the fire. Para ka talagang sinusunod, para ka talagang dumadaan sa apoy. And maybe for some of you here, para ka nang matutunaw, gusto nang masunog literally para matapos na ang lahat. Meron kang gustong takasan, meron kang hindi na makayanan sa buhay mo. But you know what? I was blessed by what I read about C.S. Lewis, no? Sabi po niya dito, God allows us to experience the low points of life in order to teach us lessons that we could learn in no other way. May mga sitwasyon daw po sa buhay natin na kailangan natin pagdaanan. May mga low points daw sa buhay natin na kailangan natin pagdaanan kasi doon lang sa pamamagitan ng problema yan natin matututunan yung mga bagay na gusto ituro sa atin ito. Amen. 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 Maybe you're saying, Lord, bakit ako pa? Bakit ako pa binigyan mo ng problema ganito? Ba't hindi lang yung ka-life group ko? Kasi sa tingin ko, mas malakas siya sa akin. Eh. Tingin ko, mas matatag siya sa akin. I heard one doctor po who said na, nag-testify po siyang sabi niya, I think that was in the year 2008. Siya po, kasama ng pastor niya, tsaka tatlo pa, nagpunta na po sila sa China and their purpose is to smuggle Bibles. Kasi po bawal ang Bible sa China. So, they went there during winter time. Kasi kapag winter, syempre makapal yung suot mo. So, kaya mo magsuot ng kahit ilan, di ba? So, ang ginawa daw po nila, they have to, each of them have to carry with them 25 Bibles na maninipes at ganyan kalalaki. So, doon sa inner cloth po nila, bago yung talagang pinaka-trench coat siguro nila, naglagay po sila ng mga Bibles. So, 25 Bibles, no? So, nakarating po sila sa China, nakapasok sila, they passed through the immigration, so naidala po nila yung mga Bibles doon. The instruction for them was, pagka naibigay nila yung mga Bibles, dapat yung inner cloth, dapat itatapon na, kasi para walang ebidensya. Amen? So ito pong, nung pabalik na sila, itong pastor niya, nataranta. So nagbulantang siya, so instead na itapon niya, nalagay niya doon sa bag ng doktor. So nung pauwi na daw sila, nakakita niya sa immigration yung inner cloth. Pero ka dito, anong ginawa mo dito? Until they learned that yun yung ginamit para magdala sila ng Bible sa China. So pinaiwan siya. And he was asking God, Lord, bakit ako pa? Kasi nakulong siya doon nadidetain po siya for 24 hours. So sabi niya, Lord, bakit ako pa? Ba't hindi lang yung pastor ko? Kasi siya naman nakaiwan, hindi naman ako Di ba? And then, as he was praying, kasi minsan iniwasan natin yung mga problema sa buhay natin, ninakayawan natin Lord, bakit ako po? Maganda ka na ako man. Diba? Good boy na ako man, good girl na ako man, mag-pray na ako, mag-don't watch ko, mag-usher ko pa, ating kong life, ating kong, pero Lord, bakit ako pa? Hindi sa manner, yung tungkol sinasabi, Lord, bakit ako pa? Yung pastor ko naman nakaiwan, di naman ako. And then they just told him, ang sabi niya, because by this experience of yours, you will know the miracles that I'm going to do in your life. Sa pamamagitan ng nangyaring ito sa iyo, magpapakita ako ng matinding milagro, sabi ni Lord sa kanya. So the next day, hinarap daw po siya dun sa official dun sa immigration. Kasi para po, kung i-detain pa siya further o hindi na. At nung nakaharap na daw po siya dun sa official, ang sabi daw po ng official, although it is in Chinese, but there is a translator, ang sabi daw po, an interpreter, ang sabi, bakit niyo dinitain ang lalaking to? Sabi niya gano'n. Kasi po nag-smuggle siya ng Bible. Sabi niya gano'n. And sorry, you just set him free. Nag-smuggle lang pala ng Bible, di pakawalan niyo. And then bago daw humalis yung official yun, lumapit daw po siya sa kanya at binilog po daw po sa tenga niya, sabi niya, Kristiyano din ako, makakauwi ka na. There are times in our lives that we have to go to the lowest points of our lives. Kailangan natin doon sa pinaka talagang sukdo
pagmulan. Amen. Kasi doon mo makikita kung gaano ka-powerful si Lord. Doon mo makikita yung mga matitinding milagro sa buhay mo. Amen. Amen. Buti na lang siya, hindi yung pastor niya, di ba? Kasi hindi niya makaranasan yung mga himala na gano'n. Amen. Amen. So there are times we try to teach God, parang, Lord, dapat hindi ganito, dapat ganyan. We forget that His thoughts are higher than our thoughts. And our ways are higher than our ways. At ang gusto na sa yung pinakamaganda para sa tingin mo, yun na yung pinakamaganda sa iba ang iniisip ni Lord para sa iyo. Mas matindi, mas maganda. Amen. Amen. And if you think that praying to God, if you're praying to God for Him to deepen your faith, kailan ba mas tumitindi pananampalataya natin kapag ba marami tayong pera? Kapag ba wala tayong problema? Diba usually, mas lalong lumala yung pananampalataya mo kapag dumadaan ka na matinding pagsubok. Amen. 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 So in the case of Shadrach, Meshach, and Abednego, we see a perfect sample of living by faith, living in the supernatural, trusting God completely. Sa buhay nila talaga natin makikita yung perfect example of living in the supernatural. Let's visit again Daniel chapter 3 verse 17. Balik lang po natin kanina yung space. Okay. So sa verse 17, ang sabi po dyan, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Sabi niya, kahit itapon mo kami dyan, yung Diyos na sinasamba namin ay kaya niya kami iligtas at ililigtas niya kami sa mga kamay mo, o hari. Ito yung maganda dyan. This is the perfect example of how to live by faith or how to live in the supernatural. But even if it has not, kahit hindi niya kami iligtas, we want you to know that we don't really care. Amen? Diba? Dati, we don't care. I don't care, diba? Kahit na hindi kami iligtas ng aming Diyos, gusto naming malaman mo, O Majesty, na hindi namin sasambahin yung image of gold na itinayo mo. So maybe in your nandun ka doon sa sitwasyon, or maybe sabi natin literally, eto na yung apoy, itatapon ka na. Will you still trust God? Na kapag tinapon ka doon, yun talaga yung plano niya para i-prosper ka. Yun pa rin ba yung plano ni Lord na, ito ba yung Lord na sinasabi mo, you will not harm me? That you will give me the hope in the future. Ito masusunog na ako, Lord eh. Alam niyo po, sometimes we misinterpret the word blessings. Kasi minsan inisip natin kapag blessings, kailangan financial breakthrough. Pag sinasabi natin blessings, kailangan promotion. Kapag sinasabi natin blessings, kailangan prosperity. Kapag sinasabi natin blessings, kailangan dapat masaya lang. Kapag sinasabi natin blessings, dapat walang problema. Alam niyo po, I was blessed with the lyrics of this song and I'd like to share it with you. Masabi po ng chorus na song, it is entitled Blessings by Laura Story. You can look into that in YouTube. Ang ganda po ng ano. Sabi niya, because what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this night are your mercies in disguise? So you're asking God for blessings and what comes to you are problems. You're asking God to heal you. At ang gagawin sa'yo, Lord, paiyakin ka. Sino ba dito nag-attend na ng encounter retreat? Pakitas lang po ng mga kamay. Diba? Kapag kaya ka nag-attend ng encounter retreat para mawala yung problema mo, mawala yung bigat. Diba? At ang gagawin sa'yo doon, for 3 days, paiyakin ka. Tama? Gusto ko lang naman maalis yung bigat dun sa puso ko. Gusto ko lang naman yung maging lighter yung burden ko. Pero ginagawa sa akin dito, pinapaiyak pa kami ng 3 araw. Pero dito after 3 days, mas magaan. Amen? If it takes for you to cry and to yung mag-flow ang tears mo para ka lang ma-heal, then so be it. Amen? Amen. Kaya daw nga po mas mahaba yung buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Kasi ang babae marunong umiyak. Mas prone daw sa heart attack ang mga lalaki kasi mas magaling umiyak yung mga babae. Diba tayo mga babae, pag masaya ka, umiiyak ka. Diba? Kapag malungkot ka, umiiyak ka. Sasayaw lang yung anak mo, yung batang maliit, yung anak mong maliit, sasayaw lang sa stage, naiiyak ka. Nanonood ka ng telenovela, naiiyak ka. Lahat na lang iniiyakan mo. Amen. Kaya mas mahaba yung buhay natin eh.
What if healings comes through tears? Amen? Nasabi po dyan, what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? I remember po in 2001, no? Talagang matinding problema yung pinagdadaanan ko. And there were countless nights when I just have to cry inside the room. Talagang umiyak lang ako kay Lord. Nagigising ako ng 2 o'clock in the morning. Talagang nakaluhod lang ako sa kanya. Ang lamig-lamig ng aircon. Pero talagang nakaluhod ako sa kanya. Nagsusumbong ako. Nagpipray ako. Talagang umiyak ako sa kanya. Binubuhos ko yung nararamdaman ko. No? Ganun. And hindi ko na mabilang kung ilang gabi yung mga sitwasyon na gano'n. And it was during those sleepless nights, na umiyak ako, nagsusumbong ako sa kanya, nagpipray ako sa kanya, doon ko naramdaman na mas malapit ako sa kanya. Doon ko naramdaman na yakap-yakap niya ako. Doon ko naramdaman na kaya pa ako nakakatayo kasi binubuhat niya ako. Ito yung mga sitwasyon na hindi ako nakakatulog, umiiyak ako, lumuluhod ako sa kanya. Doon ako natutong magdasal. Doon ako natutong magdepende sa kanya. Doon ako mas lumalim at nanampalataya na kaya niyang ibahin or kaya niyang baguhin ang sitwasyon ko. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Amen! And it says there, what if the trials of this night are your mercies in disguise? And tuloy ho natin, ang sabi dyan, what if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of greater thirst that the world can't satisfy? Kailan ka ba lumapit kay Lord? Ito ba yung time na sagana ka? Ito ba yung time na wala kang